kababayan, ayan na. Sabi ni Roque, hindi daw kilala. Sabi ni Sara, huwag maniwala sa paninira sa kanya kasi ginawa daw yung pangtakip sa korupsyon. Ngayon mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na mismong ang opisina niya ay umamin na bumisita siya sa BGMP? Ngayon mga kababayan, eto ha, kung naalala ninyo, ang sabi ni Harry Roque, ang sabi ni Harry Roque, hindi daw kilala ni Sara si Madriaga. At ang sabi ni Madriaga, ang sabi ni Sara, huwag maniwala sa paninira ni Madriaga kasi tinakip lang daw yan sa korupsyon ni Marcos. Ngayon mga kababayan, meron akong ipapanood sa inyo na mismo ang opisina ni Sara or Office of the Vice President umamin na si Sara ay bumisita. Naku po, patay kang bata ka. Ito dapat Sara, binibriefing mo yung tauhan mo eh. Kasi bakit nabubutasan ki? Ito, mga kababayan. Umamin ang opisina ni Sara na bumisita si Sara sa BGMP. Patay kang bata ka. Ito mga kababayan. Samantala, kinumpirma ng kampo ni Ramil Madriaga na dumalaw si Vice President Sara Duterte at ilang opisyal ng Office of the Vice President sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ito ang sinabi ng Legal Counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Naminsak dumalaw ang Vice Presidente para makipagkita sa mga bilanggo sa Annex 2 para sa programa ng Office of the Vice President. Sinasabing kinukuha ng OVP ang detalye ng mga anak ng bilanggo para raw pag-aralin. Pero sinabi ni Palad na hindi nakipag-usap si Madriaga sa Vice Presidente dahil kinabahan at... Sara, anong sabi ni Harry Roque na hindi mo kilala at sino si Madriaga? Mismong ikaw, pati ang staff mo ng Office of the Vice President, pumunta ng BGMP, hiningi kung saan at anong pangalan ng mga anak ni Madriaga para paaralin. Paaralin ba talaga? Paaralin ba talaga? Or pang-blackmail? Nako, eto na mga kababayan. Deny pa. Inamin na mismo. Hiningi ang pangalan ng mga anak. Kasi paaralin daw. Paaralin o pang-blackmail. Naku, kikidnapin yan. Tapos sasabihin, sige, magsalita ka. Pagka ilaglag mo ko, patayin ko anak mo. Naku. Si Digong na mismo nagpatunay dyan. Si Digong mismo nagsabi, Sara, kung anong ugali meron ka. Alam nyo, sabi ni Digong, hindi ko makalimutan. Yan si Inday, pag ako mag-utos, sabi ko, hulihin mo yan. Pag nanlaban, patayin mo yan. Yan ang sabi ni Digong. Pero si Inday daw, ang sabi ni Inday, bakit buhay pa yan? Yan si Inday, worse talaga yan kaysa sa akin. Sabi ni Digong yan. Pag may nakita akong video na sinabi ni Digong yan, huwag yung sabihin na fake news ako. Mga kababayan, sinabi ni Digong yan. Ito Digong, iba si Sara. Ito ito na. Marami pang dadating dyan, tingnan mo. Kaya si, Inday, alas 12 sa Davao wala, sarado na. Wala kang makitang tambay. Makita ka lang tambay convenience store. Pero yung magtindig-tindig siya, wala kang makita. Walang problema, walang pasahan na drug. Iba naman si Inday. Ako, magsabi ako, putang, patayin mo yung nagsisira ng bayan ko. Si Inday, iba ang style niya. Bakit buhay pa yan, putang ina yan? Diba? Sabi ni Digong, iba ako. Kaya ako, pag sabi, patayin mo yung sumira sa bayan ko.
Pero si Inday, bakit buhay pa yung putang inan yan? Diba? Sinabi ni Digong yan. Alam namin, Day, sa tatay mo pa lang, sa tatay mo pa lang, mga kababayan, bulgar ka na. At hindi naman kami nagtaka. Yung sheriff nga, nagpapatupad lang naman kung anong utos ng batas, binugbog mo. Diba? Yung sheriff nga sumunod lang naman siya sa utos ng Korte Suprema na palayasin yung mga squatter. Anong ginawa mo? Asa ang sheriff? Asa ang sheriff? Bong, bong, bong. Di black eye dito yung sheriff. Sumunod lang naman sa batas yun kung anong utos sa kanya ng Korte Suprema, pero ang ginawa mo, binugbog mo. Hindi na bago sa amin yan. Mga kababayan, si Digong na mismo nagsabi. So, I could not see Davao go back in shambles. So I insisted on my daughter, kasi kaya niya. Kita mo si Rep binugbog. Where can you find Mayor mauling a sheriff in front of everybody? Proud pa siya, ha? Talagang ano yan si Inday? Be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito, She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. Natanggal si... For one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Pati si Bebot nga. Pero siguro, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Wala yung politiko. Bakit mo ako impeach? Kaibigan tayo. That's the usual answer. You banter around, but siguro, kung anak, lalo na ito, bantay kayo dito. Diba? Lalo na ito, anak, magbantay kayo dito. Iba daw talaga ugali. Kaya hindi na kami nagtaka, mga kababayan. Ngayon sasabihin, hindi kilala. Ngayon sasabihin, sino si Madriaga? Inamin mismo na pumunta doon, hiningi ang pangalan at address ng mga anak kasi paaralin daw. Paaralin, loso. Hindi kami pinanganak just now. Para maniwalang paaralin. Kukunin nila yung mga bata, pati asawa, pang-blackmail nila yon. Sige, ilaglag mo kami, hawak namin sa liig yung anak at asawa mo. Sige, kumanta ka. Diba? Sige, ilaglag mo ko. Patay yung asawa at anak mo. Na which is ginawa na nila yan, mga kababayan, kay Kerwin Espinosa. Kung hindi si Kerwin Espinosa ilaglag si Dilima, pinatay ang tatay ni Kerwin na mayor. Alala ninyo? Yung tatay ni Kerwin Espinosa na si Mayor Espinosa, nanlaban daw sa loob ng kulungan. Paano magbanlaban yun? Wala namang baril, nakakulong na yung mama. Paano nangyari yun, mga kababayan? Ang balita, nanlaban daw si Mayor Espinosa na tatay ni Kerwin. Paano nangyaring manlaban? Nakakulong na. Nakasuot na ng damit na orange. So sa loob ng kulungan may baril. Kaya nanlaban. Kasi hindi si Kerwin umamin at that time. Kaya si Kerwin umamin na si Dilima daw di umano ang kanyang drug protector. Kasi pinatay na yung tatay. Pwede nilang baliktarin. True pananakot. Diba? Ito. Espinosa, nanlaban, mayor. Ito Umarap sa pagdinig ng Quadcom ang dalawang testigo sa pamamaslang kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa noong 2016. Kinumpirma nilang hindi naman talaga nanlaban ang dating alkalde ng pagbabarili ng mga pulis. Nasa Ayan na! frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kita ninyo? Dalawang testigo sa pagpatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa ang humarap sa House Quad Committee. Una, ang jail guard ng Baybay City Provincial Jail na si Julito Retana. Sabi niya, hindi sila nakaporma nang biglang maghain ng search warrant ang mga taga-PNP CIDG noong November 5, 2016. Pinaluhod kami. Pinaluhod. Face the wall. At pinataas ang aming mga kamay.
Humarap din ang preso sa katabing selda ni Espinosa na si Dondon Palermo. Taliwas sa report na naglaban, hindi naman daw armado si Espinosa ng barilin ng mga pulis. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, "Sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala po yan dito." Ganun yung nabaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Itong baril na ito Matapos ay itumba, inilagay lang. tinamnan pa raw ng baril si Espinosa. Ayan. Kahit patay na. Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Bukod kay Espinosa, pinatay at tinamnan din daw ng baril ang isa pang preso na si Raul Yap sa kabilang selda. Wala raw magawa noon ang mga jail guard. Marami raw kasi ang mga sumugod na pulis at kinuha rin ang armas nila. Sa parehong pagdinig, ginisa ng mga kongresista si Police Major Leo Laraga, isa sa mga pulis na kasama sa raid. Pinakontempt siya kalaunan. Hindi niya kasi masagot ng maayos ang mga kongresista. Napahagulgol naman sa hearing ang anak ni Mayor Espinosa na si Mariel. Siya raw ang kausap ng ama bago pinatay. Kwento ni Mariel, kasama siya ng kapatid na si Kerwin Espinosa. Nang kausapin ito, ninooy PNP Chief Bato de la Rosa. Dinig daw ni Mariel ang utos ni Senator Bato na idiin sa bentahan ng droga sina dating Senadora Laila de Lima at isang Peter Go. Kung hindi, Kita ninyo? Kung hindi, ano? malalagay raw sa alanganin si Kerwin at baka may madamay pang ibang kaanak na Ayan na, kita ninyo, mga kababayan? Kita ninyo? Kaya may possibility mangyari yan kay Madriaga. Bagman. Nangyari na yan eh. Tapos sasabihin ni Sarah, hindi kilala. Tapos ngayon, nung pumunta ka pala sa DGMP, tinanong kung nasaan yung anak. Anong pangalan? Anong address? Kasi paaralin. Hindi yun paaralin. Gagawin nila yung katulad sa ginawa nila kay Kerwin. I-blackmail nila. Hostage. Blackmail. Oh, pag ikanta mo ngayon yung anak mo hawak namin. Oh, continue natin. Yung patungkol doon sa loob ng BGMP. Ito. At nagduda ito. May dumalaw din aniyang undersecretary ng OVP na hindi rin hinarap ni Madriaga. Ang sabi ni Ramil is that dumalaw pero hindi siya bumabat nakipag-usap. Nagtataka si Ramil, bakit anek ito lang? Ang daming anek ng jail dyan. So doon kinukuha yung mga pangalan ng anak kung saan nag-aaral. Medyo kinabahan siya ron. Hindi siya nagbigay ng information. Pero yung latest info ko, hindi na natuloy yung programa na yun. Nanindigan naman si Attorney Raymond Palad na abogado ni Madriaga na may ebidensya ang kanyang kliyente at ang akusasyon nito laban sa Vice Presidente. Kabilang dito ang ilang larawan nilang dalawa, mga palitan ng mensahe. Gayon din ang 4 na motorsiklong regalo umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? 4 na motorsiklo. Regalo ni Digong kay Madriaga. Yun ang patunay na ay nako, security aid talaga ni Sarah. Si Madriaga. Tapos ngayon itatanggi, hindi kilala. Sino yun? Budol kayo, no? Nabudol kayo? Tapos, nako po, mga kababayan, nakakaawa si ano dito. Ha? Kakaawa talaga dito si Madriaga, mga kababayan.